Director Santiago po kasi ay nagsalita na eh. Nagsalita na tungkol dito sa mga nangyayari. Okay? At mga fake news. Pero ito yun paninira ni Sara at Aimee hindi pinaniniwalaan ng mga Marcos loyalists kasi matindi ho yung sinasabi niya maitim ang gobyerno. Malagim ang gobyerno. Maitim. Sabihin may mga hindi magandang ginagawa. Pangkalahatan ganon. Pero dahil nga po may mahal na araw huwag na natin masyadong ipaliwanag yan. Ang mahalaga may mga pananaw na po ang marami at hindi nga naniniwala dyan sa propaganda ads ni Aimee at ni Sara na pinapalabas silang maitim itong gobyernong ito. Nakalimutan nilang dito sa gobyernong ito mayroong due process. Sa gobyernong ito mayroong rule of law. Sa nakaraang gobyerno walang due process, walang rule of law, tukhang-tukhang lang. Yun ang madilim. Walang justice, walang katarungan. Tukhang lang ng tukhang. Kaya ngayon malaki ang problema nila, kulong. Kaya itong kasalukuyang gobyerno hindi naman gano'n. Seryoso na. Seryoso ang NBI at PNP. Laban nga po sa Duterte supporters fake news. Ayan Eto, meron pong interview ang mga media, NBI reporter. Diyan nga po kay Director Jaime Santiago ng NBI at kanyang sinagot na yung lahat ng mga basihan at paliwanag. Sabi nga niya, ang batas ay papairalin. Hindi pwedeng hindi. Sa kasalukuyang gobyerno. Hindi na pwede yung puro fake news, paninira, destabilization, pagpapabagsak ng gobyerno, panluloko sa kapwa dahil fake news. So ang tatamaan dito ay yung mga Duterte supporters. Pakinggan natin po yung question and answer between General Tuloy, retired judge, NBI Director Jaime Santiago. May confusion kasi di ba po yung sa mga law enforcement na mag-a-arrest Yeah, no? may PRO. So it would create confusion. Yes, it will create confusion. Ang init-init na nga. During that time, ang init-init na ng political atmosphere, magpapalabas ka pa ng ganito. What if yung mga tao lumusog, mag-people power dahil na gano'n na nga? Abay, malaking gulo yan. Siyempre, hindi papayag ang mga polis. Magkakasakitan na yan. All of those constitute stir up against the government. No? Nagkokos sila ng ganun. Dinidisturb nila yung lawful officers, instigate unlawful gatherings of conspiracies. Yung mga ganun ba? Pinanood namin lahat yan yung live telecast ni Secretary Lambino, ni Atty. Lambino, ni Katdema. Inano namin yan. Pinanood namin yan. Director, yung kay Lambino po alam pala nila, nakita nila. Yung po namin siya kahapon, nagsabi po niya, political harassment daw po ito, na parang persecution ng mga tao, personalities na against the government. Ano reaction niyo po dito? Ano namang masasabi niya doon sa pinagagawa niya? Hindi ba yun ang political persecution? Wala naman nangyayaring ganun. Ipinapalita niya sa tao, ini-instigate niya ang tao. No? Ito, ipinapay namin ang kaso na ito, not because of any political na agenda, but they are violating law. No? Nagbibigay sila ng false news, fake news, walang basis, hindi totoo. Pinapaniwala nila ang tao na yun. Sila ang nanggugulo Hindi po, sabi po ni Kakema, naharas daw po siya ng NBI. Nagsalita na naman daw po siya dun sa before airways. Ayun, ang salita niya, nabasa ko yung salita niya, na hindi naman daw siya may sabi, yun lang daw ang nadinig niya na news. O, kita mo, miski ikaw naniwala ka kay Atty. Lambino na gano'n na nga, kaya daldal ka ng daldal na hindi mo pa napapatunayan. Sino ngayon na nanggugulo? Ayun. Babalik naman po tayo ulit kay Harry Roque and Maharlika. Ang sabi po ni Maharlika, authenticated naman daw po at hindi siya magsasalita kung hindi totoo. Hindi daw siya nag-incite ng sedition, hindi daw po public awareness. Public awareness, ang ina-aware mo ang public sa maling information. No? Pinapawalan mo ng tiwala ang tao sa presidente natin. That will constitute a disturbance, no? Biruin mo na ang mamamayan kung maniniwala sa kanya ay wala nang tiwala sa
namumuno, duly constituted authorities. Hindi maganda yan. How about your kay Harry Roque? Hindi naman daw sila nagpapatawag ng kaguluhan? Ano pa yung mga, ano naman napanood naman, na-view naman ng mga tao, hindi naman kami lang nagawa ng na-preserve namin yung kanyang mga sinasabi, yung niya, hindi kami gumagawa ng istorya. Ang amin ay, huwag kang gumawa ng fake news, hindi ka namin gagalawin. Mag-comment ka, ayaw mo kay Presidente Marcos, mag-comment ka. Pero yung gagawa ka pa ng peke na istorya para masira lamang ang duly constituted authorities, hindi maganda yan. Ayun, ayun ang napakalinaw. Retired judge, retired police, at ngayon ay director ng NBI ang nagsasalita na ho. Director Santiago. Kaya nga sinabi natin, seryoso na ang kampanya laban po sa fake news mula sa Duterte supporters. Laban sa Duterte supporters, fake news. Kasi tinutukoy dyan, Lambino, Cardema, Harry Roque, at Maharlika. Yan po yung mga nagpapakalat daw po ng fake news. Kasi kaya nag-react na si Director, nabawala yung Cardema, nagbanta pa Pag siya daw ay naging party list ulit, nakabalik daw sa party list, kanya raw ipapatawag ang NBI at iimbestigahan niya. Wow! Hindi ka pa nga nagiging congressman nagbabanta ka na. Kinasuhan ka lang dahil sa fake news. Hindi po katuwiran yung nangopya lang. Alam nyo, under the law, lalo na ho sa cyber libel, cyber crime, yung mag-post kayo ng fake news, mag-forward kayo ng fake news, magpakalat kayo ng fake news, kung saan manggaling yan, meron kayong accountability. Itong Ronald Cardemang ito baka hindi nakakaintindi. Akala niya pinipersonal sila. Ang sinasabi niya, nadinig lang daw niya, kaya niya sinabi. Yun nga yung mali. Nadinig mo lang, wala kang dokumento na mayroong temporary restraining order, ikinalat mo na. Di ba pananagutan yun? Hindi yata niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Tapos kaya nagbabanta, pag siya daw ay naging congressman, ipapatawag niya NBI. Tatakutin mo NBI? Hindi ka pa nga congressman, nagyayabang ka na kahit congressman ka, kung hindi ka naman susuportahan ng kapwa mo congressman, wala yan. Baliwala yan. Okay? Anyway, so ayan po. Seryoso talaga ho ang NBI at PNP. Actually, ang NBI, may sariling galaw. Ang PNP, mayroon din sariling galaw. Lahat sila nagpapail ng mga kaso at nag-iimbestiga. Pero ito po yung malinaw dito. Hindi sila magpapail ng kaso kung hindi kayo napanood. Kung wala silang dokumento, wala silang video, wala silang record na inyong ginawa ang fake news. Yung pagpapakalat ng fake pulburon picture at video, kagagawan daw, yan ang kinasuhan dyan si Harry Roque at si Maharlika. Okay? Yun namang fake TRO na di umano meron daw temporary restraining order mula sa Supreme Court para pigilan si Duterte na huwag makalabas ng bansa noong March 11, yan po ay fake din. Napanood din ng NBI, inaral ng NBI ang inyong mga pinagsasabi sa inyong social media account. At yun ang basya kung bakit kayo kinasuhan. Inciting to sedition, libel ang ginawa ni Roque at saka ni Maharlika dun sa fake pulburon video at picture. Ito naman cyber libel din ang kinakaharap ngayon ni Lambino at saka ni Cardema na nagpakalat ng fake na di meron daw temporary restraining order, wala namang TRO. So, hindi yan harassment. Kasi kung ang gobyerno ay hindi gagalaw at hindi kikilos sa ganyang klase mga fake news, anong klaseng gobyerno meron tayo? Kaya nga ang gobyerno ay gumagalaw kasi merong ebidensya. Merong papapatunay na gumagawa ng panggugulo, panlilinlang, pambubudol, pagsisinungaling, pagpapabagsak, pagsisira ng gobyerno. Hindi pwede yan. Meron pong batas. At kailanman ang gobyerno, dati ko na sinabi ito, hindi susuko sa inyo. Sino ba kayo? Sino ba kayo? Ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. At ang gobyerno pag hindi gumalaw laban sa mga nagsasamantala, nang-aabuso sa ating demokrasya at ating gobyerno, mananagot ang gobyerno sa mamamayan. Kaya nga ang gobyerno ay gumagalaw, law enforcement agency gumagalaw para panagutin ang mga nanggugulo katulad nito. Mayroong ebidensya na fake news si Lambino, Cardema at saka si Harry Roque at Maharlika na lahat mga DDS yan.